salt and light of the world. Kung ikaw ay isang Kristiyano, matagal na, o kahit bago ka pa, I think narinig mo na ang katagang ito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito at bakit ginamit ito ni Lord Jesus para tayo ay isalarawan? If you wanna know what it means, stick around dahil ngayong linggong ito ang pag-uusapan natin. What does it mean to be the salt and light of the world? That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. The Bible is filled with metaphors. Ang isang metaphor ay isang figure of speech na kung saan ay na-apply mo ang isang salita sa isang bagay o sa isang tao, pero hindi naman ito applicable sa kanya directly. Let's say, for example, gusto mong isalarawan yung pagiging matatag ng isang tao. Sasabihin mo sa kanya, "You are a rock." That is a metaphor. Ang Panginoong Jesus ay gumamit ng maraming mga metaphor sa Biblia para bigyan ng kulay yung kanyang mga salita at para mas maintindihan ito ng mga nakikinig sa kanya. At isa sa mga metaphors na yon ay walang iba kundi ang salt of the world. Ano nga ba ang ibig sabihin nito at bakit ito ginamit ng Panginoong Hesukristo? Para malaman natin ang sagot, ay basahin natin na kayong sinabi sa Matthew chapter 5, verse 13. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Pag-usapan muna natin yung background na bumabalot sa katagang ito. Ito ay bahagi ng Sermon on the Mount ng Panginoong Hesukristo na kung saan ay tinuturuan niya kanyang mga tagapakinig kung paano mamuhay sa langit na tinatawag niyang Kingdom of Heaven. In this part, we can see Jesus shifting His focus to His disciples sapagkat sila yung magiging successors niya sa kanyang ministeryo. A couple of years later, ay kanyang isusugo ang mga disipulo para ipagpatuloy yung kanyang sinimulan at yung kanilang buhay na binago ang magsisilbing parang asin ng sanlibutan. Let's talk about salt, a metaphor. Kung first time mo lang mabasa ang verse na to o yung katagang salt of the earth, ay hindi kita masisisi kung magtaas ka ng kilay dahil ano nga ba naman ang kinalaman ng asin sa buhay mo bilang isang Kristiyano, right? In fact, pag tinignan mo sa thesaurus, ang ibig sabihin ng salitang salty ay puro negative na mga salita ang iyong mahanap, katulad ng upset, lewd at saka satirical. Ganun pa man, ay iba ang pagkakaunawa ng mga tinuturuan ng Panginoong Jesus dito sa bahaging ito. Sapagkat noong unang panahon ay napakahalaga ng asin. In fact, yung mga Griego, ang tingin nila sa asin ay almost divine. At yung mga Romano naman ay ginamit ang asin para maging form of compensation sa kanilang mga sundalo. In fact, kapag ang isang sundalong Romano ay hindi ginagawa ng maigi yung kanyang trabaho, ay sinasabihan siya na, "You are not worth your salt." Furthermore, ginamit din ang asin bilang isang importanteng produkto pagdating sa kalakalan sa Mediterranean, Adriatic, and Aegean seas. That said, ang mga kausap ng Panginoong Jesus dito ay mga Hudyo. And therefore, kailangan nating maintindihan ano ba ang significance ng asin mula sa isang kontekstong Hudyo. In the first century Jewish culture ay ginamit ang asin sa 4 na pamamaraan, at least. Kasama dyan ang pagiging preservative nito, seasoning, fertilizer, at purifying agent. Now let's move forward. Salt, practical uses, and spiritual significance. Siyempre ay ang hugot ng Panginoong Jesus ay meron ding espiritual na kahulugan. Yan ang hahanapin natin sa bahaging ito. First, ginamit ang asin bilang preservative. Now, kapag ang asin ay ibinudbud sa karne
ay napapabagal nito yung decay ng karne. Ibig sabihin, humahaba yung shelf life nito. Ibig sabihin yan, spiritually, ay ang Panginoong Jesus tinatawagan ng mga Kristiyano upang maging solusyon dun sa moral decay na nangyayari sa mundo. Second, salt adds flavor to food. I don't know about you, pero ako ayokong kumakain ng walang lasang pagkain. I don't wanna eat bland, tasteless meals. Kaya nga laging nandyan yung asin, minsan nandyan pa yung pepper. O tayo mga Pilipino, ang dami nating mga pampalasa, right? Pero in this case, i-highlight natin yung asin. Kapag nilagyan mo ng asin ang matabang na pagkain, ay sumasarap siyang kainin. In the same way, tinatawagan ng Panginoong Hesus sa mga Kristiyano para pagyamanin ang buhay ng mga tao sa kanilang mga paligid sa pamamagitan ng kanilang Christ-likeness. Third, when used in small amounts, salt can be used as a fertilizer. Ibig sabihin nito ay nagpapataba ng lupa na kailangan ng mga halaman para sila ay tumubo, lumaki at magbunga. In fact, lahat ng klase ng fertilizer ay may kasamang sodium sa kanilang contents. In the same way, ang mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay tinatawagan upang tumulong na mapalago ang gawain ng Panginoon sa lupa. Number 4, salt was also used as a purifying agent. In the Old Testament, doon sa altar kapag mag-worship ang mga tao ay gumagamit sila ng asin para sa kanilang mga burnt offerings. Moreover, sa Book of Ezekiel ay makikita natin na yung mga bagong silang na mga bata ay binubudburan ng asin. And in 2 Kings ay makikita natin na ginamitan ng asin ni Prophet Elisha yung mapait na tubig at ginawa itong malinis at pwede nang inumin. In the same way, you and I, the followers of the Lord Jesus, are called to pursue holiness and righteousness in this world. Tayo yung nagiging, kumbaga, purifier ng spirituality and righteousness dito sa mundo. Now, in addition to these 4 interpretations, ay meron pang isa na umusbong. Pwede daw nating sabihin na wala namang specific na gamit ng asin ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo. Instead, siya daw ay nagsasalita sa isang broad and very wide sense. Ibig sabihin, he highlights every single characteristic or benefit ng asin. Ibig sabihin, yung importansya ng asin, in general sense, yun yung kanyang tinutukoy. In the same way, ay ganun din daw, importante ang mga Kristiyano sa pang-araw-araw na buhay dito sa mundo sapagkat sa pamamagitan natin ay nakikita ang kabutihan ng Diyos. Now let's move on. Losing flavor? Now Jesus is making an argument. Pag nawala daw yung alat ng asin, ay ano pa silbi nito? Wala na. Kung hindi, ito ay itatapon na lang kasi wala na siyang kwenta. Pero pag tinignan natin ng maigi yung tanong, I don't think na ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito na nawawala yung alat ng asin. Rather, He is employing a rhetorical question na hindi naman talaga nagde-demand ng sagot. Ngayon, kung hindi naman pala nawawala yung alat ng asin, bakit pa sinabi ng Panginoong Hesus ang sinabi niya? Now, sa bahaging ito, ay meron ding 4 na posibilidad na pwede nating tignan. Una, ang Panginoong Hesus daw ay pupwedeng tinutukoy yung mga bato sa Israel na mayroon ding halong asin at yung mga karne o mga isda ay minsan inilalagay dun sa mga kuweba na kung saan merong mga salt deposits but over time nadidrain yung asin mula dun sa mga batong yon at nawawala na sila ng alat. Pangalawa, pwede din daw na ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito ay yung evaporated salt na nanggagaling sa Dead Sea. Ang asin daw na ito ay often dinadagdagan ng gypsum na nabubuo naman sa kombinasyon ng calcium sulfate na makikita sa seawater. Na kapag kinolekta daw ng mga tao ito, ay mapagkakamalan mong parang totoong asin. On face value, pero sa totoo lang ay wala itong alat. Therefore, wala siyang silbi. Itinatapon lang din. Pangatlo, pwede din daw na Panginoong Hesus ay tinutukoy yung mga block salts na ginagamit ng mga Arabong bakers na kung saan ay sa kanilang mga pugon ay pinapalibutan ito ng asin. However, over time ay nagkikrystallize ang asin na ito at nawawalan ng bisa and therefore itinatapon na rin. Pang-apat, posible din na ito ay isang trick question lang ng Panginoong Hesus.
dahil hindi naman talaga nawawalan ng alat ang asin. Scientifically speaking, ang asin ay isang stable compound. Kahit anong mangyari ay hindi nababago at nawawala yung natural components ng compound na ito. So, if this view is correct, pwedeng sinasabi ng Panginoong Jesus na kung paanong hindi nawawala yung alat ng asin, ay gayon din ay hindi mawawalan ng marka ng buhay na binago ang isang totoong Kristiyano. That said, ay sinasabi din ng salita ng Diyos na may mga huwad o mga peke na mga Kristiyano. Sila ay mukhang Kristiyano, tunog Kristiyano, pero hindi Kristiyano. Ang kawalan nila ng totoong pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay maibubunyag sa huling araw. Basahin natin ang Matthew chapter 7 verses 21 to 23. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Kapatid, hindi lahat ng klase ng asin ay puro at epektibo. Napepeke yan. Gayun din, hindi lahat ng klase ng tao na nagsasabing, Kristiyano ko, ay totoong Kristiyano. Kung sinasabi nating tayo ay mananampalataya, pero hindi tayo nakikitaan ng bunga ng pagbabago, kung hindi tayo nagiging kagamit-gamit dito sa mundong ito, ay wala tayong pinagkaiba dun sa mga tinukoy ng Panginoong Jesus. That said, ang mga totoong mananampalataya ay nakakaranas ng pagbabago ng puso at buhay, at sila yung ginagamit ng Panginoon para baguhin ang mundong ito. In conclusion, bilang mga asin ng sanlibutan, ay tinatawag tayo ng Panginoong Jesus na mamuhay ng purong klase ng buhay na kung saan ay mapagpapala ang mga tao sa paligid natin. Kung paano ang asin ay kinakailangang ibudbud sa karne para mapahaba ang buhay nito, para mapabagal yung pagkasira nito, ay gayon din. We have to be in contact with the world. Kapatid, hindi natin pwedeng ihiwalay yung ating mga sarili sapagkat ang misyon natin ay nandun sa nabubulok na mundo, sa nabubulok at nakokorrupt na moralidad ng mundo. Kung hihiwalay natin ang ating mga sarili, ay ano pa ang magiging pag-asa ng mundong ito? Therefore, bilang asin ng sanlibutan, kailangan natin na makihalubilo sa mga tao at ipakita ang realidad ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay na binago. Napaka-interesting po ng ating inaral na leksyon at ako po'y umaasa na meron po kayong napulot sa ating pinag-aralan. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.